pag nagdedebo, hindi ko din kaya. So, kinikip ko lang siya, kinakat ko lang yung dulo niya. Pero kinikip ko siya for presentation wise. Para talagang makikip mo talaga whole chicken yung lulutuin mo. Yun guys. Kaskas na lang tayo ng kaskas pag nakuha na natin yung pinakamahirap ng Minsan ako ginagamitan ko siya ng ano, pag ako nagtatanggal ng backbone, gunting ang ginagamit. Init ng leg. Kumbaga, singit yan. Sa singit yan. tapos galiin nyo lang. I-pop off niyo yung joint of the legs. Malo? Next. Leg. Lagyan mo doon. Dali lang naman. Yan, ganyan. Then yung Wing. wings. Kapain nyo lang yung joints. Kaya kailangan dito kapa. Ano yung wings? Hindi nga marunong eh. After wings, ano susunod? Dito, sa may legs part, kapain nyo lang yung joint dito. Wala kayo parang kanan, limahin nyo lang joint. Meron na kayo yung thigh. Anong tawag dito? Ito, drumstick, thigh, ito, Like what? supreme. Parang tumama. Leg sizes. Kasi itong supreme na to, sa mga restaurant, i-debone to, tapos lalagyan ng stuffing, pwede siyang i-trust din. Isang ano yon, isang presentation, isang ano yon, isang dish. Chicken Supreme. Chicken supreme. Ay, sorry. Balutin. Iba pala yung supreme. Papakita ko yung ano. Balutin, sorry. Balutin. B-A-L-L-O-T-I-N-E. But chicken balutin. Yeah. Babaligin nyo kasi yun. Balot is. Balot. Balot. Meron kayong Tabi niyan, stop din. dito sa stock. Nawe. Ito pwede din siya tawagin carcass. Carcass, yun yung mga buto. So sa breastbone, kakapain niyo naman yung gitna, tapos doon yung hihiwain. So dalawang sides yan. Susundan niyo lang yung korte ng breastbone sa gitna. Meron tayo. Ito yung tinatawag na supreme. Supreme. Pero usually, meron siyang konting ano pa siya, konting bone. Parang yung half nitong konti, ano, yung dun sa wing part. So, breast at saka winglet yung tinatawag na supreme. Kung ang balutin is thigh at saka drumstick.
Okay? Balutin. Balutin at saka Supreme. Kaya pag may nakita kayo sa restaurant, chicken balutin, alam nyo na yan, Thai at saka drumstick yan. So, again, makita nyo, wala siyang buto na lang, yung cartilage lang. So, ang paghiwa nyo as close as possible to sa cartilage para makuha yung breast part. So, trim nyo lang yung mga excess na skin. Balutin Supreme. Tapos, pritohin nyo na, deep fry nyo na lang. So yun ang ano, tuturo sa inyo ang pag-butterfly. Pag ano, Next chef? is pag-butterfly. Tanggal nyo yung buto. Butterfly. So, pag-butterfly, alsin nyo muna yung skin. Saka yung mga fat. Marinate. Tapos ang skin gagawin mo. Pwede nyo gawin chicharon. Butterfly. So, pag butterfly, flat, tapos yung knife nyo, slant, para lumapad at maging flat yung meat. Parang tatapahin nyo. Steak. Ayan. Same din sa cuts of beef, pag itatapan ninyo or i-roll yan. Butterfly na to. Tapos pwede nyo lagyan ng filling, i-roll tapos itatrust Pwede ninyo. mo maglagay na pang manik-anik dyan. Tapos nagusto nyo yung season na ang pasarap. Tapos pwede nang churba-churbahin. Oo. Isip mo yung ano. Ito, kumain nyo na yung pag nagdidibon kayo ng leg. Balutin. Pang mayaman yung term na yun. Mayayaman din tayo. Balutin. Pabili ka ng balot. Chef, balutin yan ah. So kung paano nyo dinibon yung whole chicken, ganun din. Kumain nyo sa... Yan, i-split nyo lang yung laman. Ang advantage nito, mas madali siyang maluto. Mas madaling hilo. So pag nag-debone ka talaga niya, kailangan hiwain mo siya or kahit hindi mo na siya hiwain sa gilid. Ay, hindi lang yung isusugin nyo sa may kaya iwain nyo. At least yung tip nung ano. Para makita nyo din yung buto. Knife. Okay. Usually pag ganyan, paring knife na yung maganda. Kasi maliit na. So gamitan nyo ng paring knife. Pero okay lang naman din ganitong knife. Pero mas advisable yung paring. Mas maliit na yun. Ito siya. Diba? Wala nga tira sa akin. Wait, the presentation to the page. The presentation to the page. Balik na rin natin ulit. Hindi ba, hindi na kasi gusto nila nakaplat lahat. Pwede rin naman kung gagawa kayo ng isang dish, kung
halimbawa, alam niyo yung pate, yung parang liver spread, pwede niyo gawin ganun, lagay niyo sa piping bag, i-spread niyo dito, and then roll, and Trust. then truss, and then after maluto niyo, i-oven niyo or i-ano niyo pan fried, and then cut. Tapos makikita yung nasa loob, parang embutido style. May tanong pa. Question. Gigisingin mo, chef? Ha? Gigisingin mo. Oo, gigisingin ko. May tanong kayo? Wala. Wala pa nga eh. Anong demo natin ngayon? Ha? Hindi Fish. ko marinig. Lagyan. Isda. Simple naman, hindi kayo nagluluto. Ha? Hindi nagdadaing dito. Oo, ang bangos. Pero hindi ko alam kung tama yung Sige. saka ano, renyenong bango. Rellenong bangus. Okay. Ayos yan, na cellphone. Yan pala, chef eh. Mas okay. Mas okay pala yun. Pinahirapan natin sa Chef Joyce. Bawa naman. Ano tawag sa isda na to? Sibas. Squid. Ano lasa ng sibas? Mataba masyado, chef. Mataba masyado. Alas na parehas na ito yung bangus. Bangus. Yung siya, Ito ang ano, Kita na sa likod. imported na bangus. Once a month lang daw kami. Yung hindi mahilig magtanggal ng tinik. Yung hindi marunong kumain ng tinik. So, unang gagawin natin, linisan natin yung skin, tapos yung pinya, tapos yung tanggalan natin yung laman. So, ito natanggal na, tsaka natanggal na yung skin niya. So, diretso na tayo mag-fillet. Okay po ba? Narinig yung iba? Opo! Ay, hindi. Volume lang po konti. Volume pa? Sige. So, unahin muna natin, cut dito sa dulo, saka dito sa taas. Sorry na sa Sorry na sa Ayan, i-slice ko na. So yung pag-fillet po ninyo, pagka after nung starting cut ninyo, susundan nyo lang yung line ng buto sa pag-slice nyo. Tapos, yung motion ng kutsilyo ninyo, isang ganyan lang. Hindi pwedeng... One motion lang, kasi pag nilagarin ninyo, durog yung laman. Yun, nangyari. Yan, mabilis lang mag-fillet ng fish. So yan, one fillet. Kabila naman. Same din ang procedure. Yung pag-cut ninyo sa head part, medyo sa likod lang ng gills, makikita nyo, mararamdaman nyo may matigas dito, sa baba nun. Tapos diagonal pa ganyan. Medyo mahaba. Yan, tapos start again sa likod, pag ganon, slice nyo lang pag ganon. Hiwain nyo lang pag ganon. And matatanggal siya. So, Okay. yan. Sila wala na, nakita na. Buti yung scandal. Scandal. Tapos yung itong natirang part, huwag niyo itatapon. Bakit sila nung isang sa tao? sisigaw na yun.
Now, next is make sure na wala nang ilang buto doon sa fillet. Yan. Kung meron scissors, hindi po pang pilay yan. Ano yan? Pantanggal talaga ng pin bones. Anong tawag niya? Tweezers. Or pin bone remover. Sa Dyson din po, 7 reals. Ito wala mas mahal. Parang mahal. Meron din sa gold. Gold din siya. Pag magtatanggal kayo ng ano ng bone, dapat hindi against ha, dapat susundan niyo yung laman. Yan. Kasi pag against, ganito yung malalabasan. Although minsan talagang ano siya. Madikit. Matikit. Hindi lang po ba yun? Kakapain nyo. Maramdaman nyo yung mga na tusok. Maganda yun sa salmon. Chef, pwede yung bang kamayin siya? Oo, siyempre pwede. Sanay ako sa Kung Mahirap. kaya na kamay pwede. Mahirap. Pero parang kontrolado na pag may Pero kasi kung naka-gloves kayo, mahirap tanggalin. Yan, pansin nyo, pag hindi sumasama, yung kasama yung laman. So, malalamang siya. Okay na. Yan, so, from here, pwede nyo yung linisin lang yan, ito yung belly. Okay. Now, next is pag fillet. Piling. Ay, ano, pag skin pala, sorry. Hindi yung fillet pala tao. Tatanggalin yung skin. So, pag tanggal ng skin, again, iiwa kayo dito ng one part. Reason is para may hahawakan kayo. Pag slide nyo ng blade. Yan. So, gagamitin nyo lang yung knife ninyo. So, yan. Kaya meron na tira. So, yung blade nyo lang ganyan lang para matanggal yung skin. So, dapat one stroke lang. Walang maiiwan. May naiiwan May eh. sibas. Sobrang lambot kasi niyan eh. Yes. Kaya, ano, Kaya pag nagtatanggal kayo ng skin, di ba yung kanina si Chef, inano niya, hiniwalay niya, di ba? So kung halimbawa nakuha nyo na yung konting balat, kung gusto nyo silipin, iangat-angat nyo lang. So para i-adjust nyo, kung masyado nang malalim yung knife nyo, katulad ng nangyari kay Chef, masyado nang lumalim yung knife niya, kaya naputol. So kaya silip-silipin ninyo, iangat nyo yung knife nyo, kung sa tingin sobrang lalim, kung sobrang babaw naman, idiin nyo, ibaon nyo. So, i-adjust nyo, kayo mag-a-adjust, kayo maglalaro dun sa knife. I-ano na lang. Isa pa. which is why, gagamitin natin yung flexibility ng blade. Shhh! Tuy, ano ba kayo? So, di ba inaangat ko, tinitingnan ko kung ano.
Dahil knife pa rin. Pwedeng normal knife So, din. yung chef's knife din. Pero kasi Mas maganda kasi. Okay, may kasi matitirang laman, tendency may matitirang laman doon sa skin. Kaya, as much as possible, yung fillet knife ang ginagamit pang skin ng fish. So, di ba, walang laman yung ano. Pero kung gagawa kayo ng isang dish, let's say, ayaw nyo tanggalin yung balat. Ang dapat, kung ipa-pan-fried nyo lang to, usually ang sea bass is pan-fried kasi sobrang bilis lang nitong maluto. Siguro, a minute every side. So, kung gusto nyo nandito yung skin, kung ayaw nyo tanggalin, pag i-present nyo, skin on the top lagi. Pero kung walang skin, syempre, any sides. Pero, matik yun pag may skin kayong i-present sa dish kasi magluluto kayo nito, baka gamitin nyo yung skin. Usually, laging mali ng mga estudyante, nilalagyan nila ng skin yung fish, pero iniilalim nila yung skin. So, what's the point? So, kung ayaw nyo pakita yung skin, tanggalin nyo na lang. Pero be sure, kung magpresent kayo ng skin, at least crispy. Okay? Never ever kayong magsasubmit ng may skin tapos ipo-poach ninyo. Parang kainin, diba, ang lansa. So, yun. Okay? So, mamaya titingnan namin yung mga skin ng fish nyo kung maraming laman na makukuha. Pero okay lang yan. Practice lang. Lahat tayo nag-umpisa naman sa ano.